Nasira na naman ang motor ko na siyang madalas kong katuwang sa paghahanap sa aking kapatid na nawawala 10 taon na at may kapansanan. Napakalaking tulong ng motor na ito dahil kung wala ito, hindi ako makakarating sa mga lugar na sinasabi ng mga taos pusong tumutulong sa akin sa paghahanap. Siya ang laging kasama sa panahon ng tag-init, tag-ulan at kahit sa gabing tahimik na ang lahat habang nagpapahinga na ang iba. At siya rin ang kasama ko saan man ako magpunta. Isang araw may natanggap akong mensahe mula sa isang mabuting kaibigan na nakita raw niya ang kapatid ko sa SM North EDSA. Parang nakita ko po siya dito sa may SM North. EDSA po, hirap po siya maglakad tasks, hindi din po siya nagsasalita. Mataba po siya. Try niyo po, baka po siya yung kapatid niyo. Agad kong pinuntahan ng lugar at nag-ikot-ikot at nilibot ang buong paligid nito. Kahit ang mga kasulok-sulukan at ganun din ang mga ilalim ng overpass at mga gilid ng kalsada. Habang naglilibot sa buong paligid, nakita ko si tatay na nakaupo sa bangketa na mamalimos at siya ay si tatay Joel Orelo. Nilapitan ko siya at tinanong ang pangalan. Pwede magtanong? Ano pangalan mo? Napansin ko agad ang namaga niyang paa sa kanan at nangitim na at tanging bandage lamang ang tumatakip dito. Nais ko man siyang tulungan kahit mabigyan man lang ng pambili ng gamot para sugat niya ay wala akong kakayahan para ibigay yun. Kahit sa maliit na paraang ito ay makita siya ng kanyang pamilya at maipagamot siya at malagaan pa. May ilan na nagkokomento sa Facebook page ko bakit ko daw tinatanong ang mga pangalan ng mga taong palaboy-laboy sa kalye at hindi ko ba daw kilala ang mukha ng kapatid kong nawawala. Ito po ang sagot ko sa tanong mo, tropa. 10 taon nang hindi kami nagkikita at dahil may kapansanan pa siya, hindi ko talaga siya makikilala kung ano na ang kanyang tunay na itsura. Hindi ko rin alam kung ano ang tunay niyang kalagayan, kung nakakakain siya ng maayos at masustansya. Kung may maayos ba siyang tinutulugan, kung naaalagaan ba ang kanyang sarili. Sa tagal ng panahon, malaki nang nagbago sa kanyang itsura at katangian. Tanging dasal at pananampalataya ang aming sandigan ng pamilya. Sabi nga sa Luke chapter 15 verse 4 to 7, sino sa inyo na may 100 tupa at nawala ang isa sa mga iyon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan. Tulad ng pastol na walang pinapabayaan sa kanyang kawan, ang Diyos ay masigasig na naghahanap sa bawat isa na nawawala. Ang paghahanap sa aking kapatid ay isang pagpapakita ng pag-ibig at malasakit alinsunod sa puso ng Diyos na walang gustong mawala. Sa kabila ng kahirapan at pagsubok, ang pag-asa ay hindi nawawala dahil ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Habang nagtatanong sa mga homeless, hindi lamang para sa kapatid ko kundi para malaman ang kanilang mga tunay na pangalan. Ano pangalan mo rin? Samuel Pascual. Pero kung halimbawa, sunduin ka ng magulang mo dito, kasama ka sa Davao. Hindi ako susunduin kasi wala naman pera din yun. Hindi, malay mo lang. Gagawa ng paraan yun para makasama ka nila. Pero hindi, alaboy-laboy ka ngayon sa Maynila. Kailangan na miskarte set para mabuhay ba? Wala kang piso dyan set. Ay, ito. Para ano? Idagdag lang man sa kanin set. Oo. Salamat ha. Hindi na ako dugay sir. Didiretso ko dulo. Salamat ha. Sige sir. Sige, bye-bye. Ina-upload ko rin ang mga ito sa Facebook page ko upang makatulong sa iba pang mga pamilya na naghahanap na katulad nila Tatay Gary Suliman at ng iba pa na nakita ng kanilang mga pamilya. Dahil ang social media ay pwede nating magamit ng libre sa mabuting paraan. Nais ko rin makatulong sa kanilang pagtuklas sa kanilang mga mal sa buhay at sa aking paghahanap. Sabi nga sa Matthew chapter 25 verse 40, tinitiyak ko sa inyo yamang ginagawa ninyo ito sa isa sa pinapahamak sa mga kapatid kong ito. Ginagawa ninyo ito para sa akin sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga tulad ng kapatid ko at sa iba pang mga palaboy. Pinapakita natin ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, kundi pagtulong sa mga nawawala rin dahil sa mata ng Diyos bawat tao ay mahalaga. Ngunit sa aking paghahanap nasira ang motor ko, napakamot na lang ng ulo dahil sa gastusin na kakailanganin para ayusin ito. Habang naghihintay ng resulta, iniisip ko kung saan ako kukuha ng pera dahil kulang pang kinita ko dahil sa pagbaba ng metrics ngayon. Samantalang tumaas na ang presyo ng mga bilihin, ganun din ang gasolina. Sakit na rin ito sa aking bulsa pero ako hindi nawawala ng pag-asa. Kapaganda ako ng pera. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti pagkat sa takdang panahon tayo iaani kung hindi tayo susuko. Ang bawat pagsubok na dinaranas natin ay may dahilan.
Kahit mahirap, ang pagtsatsaga ay may gantimpala sa tamang panahon. Ang paghihintay at pagpupursigi ay hindi sayang, kaya't patuloy lang sa pagharap sa hamon sapagkat ang Diyos ay may plano para sa iyo. Kinabukasan, binalikan ko ito, naghintay ng napakatagal at maraming oras na nasayang mula umaga hanggang gabi dahil sa pesang kakailanganin dahil walang available sa shop na aking pinagdalhan at kung saan ko pinaayos ang aking motor. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil sa wakas ay dumating na ang mga pyesa. Dahan-dahan na rin itong ikinabit sa makina, pinaandar at tinest drive upang malaman ang hatak nito. Tila bumalik na nga ang lakas at sigla nito. Bago ako umalis, nagpasalamat na rin ako muna sa naging mekaniko at tulong nito. Ngayong maayos na ang motor, bati ko sa araw-araw sa paghahanap. Maaari na ulit kaming dalawa sa pagpapatuloy sa paghahanap sa kapatid kong nawawala at ganoon din sa mga pamilyang umaasa na makikita ko din ang kanilang mga pamilyang hinahanap. Sabi nga sa James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, ituring ninyong ganap na kagalakan ang mga pagsubok sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis naman ay dapat magpatuloy ng ganap upang kayo'y maging ganap at buo, hindi nagkukulang sa anumang bagay. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi para wasakin tayo kundi para palakasin at patatagin ang ating pananampalataya. Sa bawat hirap at problema, may aral at bunga ito. Ang pagiging mas matatag at mas handa sa mga susunod na hamon. Kaya't kahit mahirap, masaya pa rin ang puso dahil alam kong may magandang bunga ito. Sa mga pamilyang tulad ko na patuloy na naghahanap ng mga nawawala nilang mga mahal sa buhay, naway huwag kayong mawalan ng pag-asa, manalig kayo sa Diyos at ipagkatiwala niya ang inyong mga hinanakit at pangungulila. Patuloy tayong maging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa mga kapwa at maging instrumento rin tayo ng pag-asa sa iba. Alalahanin ninyo ang mga salita ng Diyos na nagsasabi. Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y inyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Bago ko tapusin ang video na ito munang dagdag impormasyon sa kapatid kong nawawala. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Sa kabila ng mga pagsubok, kabiguan at hirap na dinaranas sa paghahanap, manatili tayong matatag, puno ng pananampalataya at pag-asa. Hindi nag-iisa ang inyong laban. Ang Diyos ng makapangyarihan ay kasama natin sa bawat hakbang. Ang ating dedikasyon at pagmamahal ay magpapakita ng isang buhay na puno ng pag-ibig na siyang tunay na diwa ng pamilya. Tulad ng ipinangako sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong magdudulot sa inyo ng kapayapaan at pag-asa at hindi ng kasamaan. Manalig tayo sa tamang panahon. Ang Diyos ang maghahatid sa atin sa pagkikitang muli na may kapayapaan at kagalakan sa puso. Patuloy lang sa paglalakbay na ito, sa bawat araw ng paghahanap, sa bawat tanong, sa bawat pagod, ang ating puso ay naging ilaw ng pag-asa. Hindi lang para sa aking kapatid, kundi para sa marami pang nawawala. Hindi ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang kwento ng pag-ibig, pagtitiis at pananampalataya na magdadala ng himala.